Hi everyone. Welcome back to Teacher Lumaban, your go-to channel for educational content on entrepreneurship, business topics, criminology, and let review. In today's episode, we'll dive into a topic that's often confused, but is absolutely essential for anyone pursuing leadership or business success: differentiating management and manager. Have you ever wondered what makes management a process and a manager a person? Or why understanding this difference is crucial for running a business, leading a team, or even excelling in your career? Stick around as we break it down in simple, relatable terms, with examples you can apply in real-life scenarios. Let's get started. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Differentiating management and manager. Management, the process of coordinating and overseeing the activities of an organization to achieve goals efficiently and effectively. Focus, it is a systematic process that involves planning, organizing, leading, and controlling resources, human, financial, material, and informational. Scope refers to the functions, principles, and practices applied in managing an organization. Nature, conceptual and operational. It describes what needs to be done to ensure organizational success. Pamamahala, management. Ang pamamahala ay ang proseso ng pag-oorganisa at pangangasiwa ng mga gawain sa isang organisasyon upang makamit ang mga layunin nito ng mahusay at epektibo. POCO, ito ay isang sistematikong proseso na kinabibilangan ng pagpaplano, pag-oorganisa, pamumuno, at pagkontrol sa mga yaman tulad ng tao, pananalapi, materyales, at impormasyon. Saklaw, tumutukoy ito sa mga gawain, prinsipyo, at mga praktikal na pamamaraan na ginagamit sa pamamahala ng isang organisasyon. Kalikasan, ang pamamahala ay parehong konseptual, teorya, at operasyonal, praktikal. Ipinapaliwanag nito kung ano ang kailangan gawin upang maging matagumpay ang isang organisasyon. Halimbawa ng pamamahala, ang isang paaralan ay may layunin na magbigay ng dekalidad na edukasyon. Para magawa ito, nagpaplano ang prinsipal ng mga aktibidad para sa school year, planning. Inaayos niya ang mga guro at kagamitan sa bawat asignatura, organizing. Nangunguna siya sa pag-uudyok ng mga guro at estudyante na gampanan ang kanilang mga tungkulin, leading. Sinusuri niya ang resulta ng mga programa sa pamamagitan ng mga pagsusulit at evaluation, controlling. Manager, an individual engaged in management activities such as supervising, sustaining and assuring responsibilities from the work of others in his team or on the organization in general. Focus, the person who leads, makes decisions, and executes the processes. Scope, the roles and responsibilities include acting as a leader, communicator, motivator, and problem solver within the organization. Nature, practical and personal. A manager is an actor in the process of management. Ang manager ay isang individual na gumaganap ng mga gawain sa pamamahala tulad ng pag-supervise, pagpapanatili, at pagtiyak ng mga responsibilidad mula sa mga gawain ng iba sa kanyang koponan o sa buong organisasyon. Pagtuon, focus. Siya ang namumuno, gumagawa ng mga desisyon, at nagsasagawa ng mga proseso para matupad ang mga layunin ng organisasyon. Saklaw, scope. Ang mga tungkulin ng isang manager ay kinabibilangan ng pagiging pinuno na gumagabay sa kanyang koponan, komunikador na nagpapalaganap ng impormasyon, motibador na nagbibigay ng inspirasyon sa mga miyembro ng koponan, at tagapagsolusyon sa mga problema sa loob ng organisasyon. Kalikasan, nature. Ang papel ng isang manager ay praktikal at personal dahil siya mismo ang direktang gumaganap ng mga tungkulin sa pamamahala. Siya ang gumaganap sa proseso ng pamamahala upang matiyak ang tagumpay ng organisasyon. Halimbawa, sa isang restaurant, ang manager ang namumuno sa mga empleyado tulad ng mga chef at waiter para siguraduhing maayos ang operasyon. Nagpapasya kung paano haharapin ang mga reklamo ng customer. Nagbibigay ng motibasyon sa mga empleyado para maging masigla sa trabaho. Nagbibigay ng solusyon kapag nagkaroon ng problema, halimbawa, kung may naubos na sangkap sa gitna ng operasyon. Dahil dito, mahalaga ang manager sa pang-araw-araw na operasyon at tagumpay ng negosyo. Coordination, harmonious, integrated action of the various parts and processes of an organization. Efficiency, the character of being able to yield the maximum output from a minimum amount of input. Effectiveness, being adapted to produce an effect that will help the organization attain its aims.
Koordinasyon. Ang koordinasyon ay ang maayos at magkakasamang pagkilos ng iba't ibang bahagi at proseso ng isang organisasyon. Layunin nitong pagsamahin ang mga gawain upang magkaisa at magtulungan ang bawat bahagi ng organisasyon. Halimbawa, sa isang paaralan, ang principal, mga guro, at mga tagapamahala ay kailangang magtulungan sa pagbuo ng plano para sa isang school event. Ang principal ang magtatakda ng layunin, ang mga guro ang mag-aayos ng programa, at ang mga tagapamahala ang magpaplano ng logistics. Kapag maayos ang koordinasyon, matagumpay ang event. Efficiency, kahusayan. Ang kahusayan ay ang kakayahang makagawa ng pinakamataas na resulta gamit ang pinakamababang resources o inputs. Nakatuon ito sa tamang paggamit ng oras, pera, at lakas. Halimbawa, sa negosyo ng pagtatanim ng gulay, ang paggamit ng organic fertilizer na mura ngunit mataas ang ani ay isang halimbawa ng kahusayan. Gumamit ng kaunting puhunan ngunit malaki ang naging kita. Effectiveness, kabisaan. Ang kabisaan ay ang pagiging angkop ng isang aksyon o plano upang makamit ang mga layunin ng organisasyon. Nakatuon ito sa resulta at kung paano nito natutulungan ang organisasyon na maabot ang mga mithiin. Halimbawa, sa kampanya laban sa basura, naging epektibo ang proyekto kung dumami ang bilang ng mga mag-aaral na nagre-recycle ng basura at naging malinis ang paligid ng paaralan. Natamo ang layunin ng kampanya dahil nagbunga ito ng positibong pagbabago. Sa madaling salita, koordinasyon ang nagtutulungan, kahusayan ang nakakatipid, kabisaan ang nakakaabot ng layunin. Efficiency, the ability to accomplish a task or produce something without wasting materials, time, or energy. Example, a factory uses energy-efficient machines to produce goods quickly while minimizing electricity consumption. Effectiveness, the ability to do the right things in the right way at the right time to achieve a desired result. Example, a teacher delivering a well-prepared lesson that helps students understand a complex topic is demonstrating effectiveness. Efficiency, kahusayan. Ang efficiency ay ang kakayahang tapusin ng isang gawain o makagawa ng isang bagay nang hindi nasasayang ang mga materyales, oras, o enerhiya. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa pagiging maingat at mahusay sa paggamit ng mga mapagkukunan para makamit ang layunin. Halimbawa, ang isang pabrika ay gumagamit ng mga makinang matipid sa kuryente upang mabilis na makagawa ng mga produkto habang kaunti lang ang nagagamit na kuryente. Effectiveness, kabisaan. Ang effectiveness ay ang kakayahang gawin ng mga tamang bagay sa tamang paraan at sa tamang oras upang makamit ang isang inaasahang resulta. Dito, ang mahalaga ay ang tagumpay sa pagkamit ng layunin, hindi lang ang paggamit ng mga mapagkukunan. Halimbawa, ang isang guro na nagbibigay ng isang mahusay na inihandang leksyon na nagreresulta sa malinaw na pagkaunawa ng mga estudyante sa isang mahirap na paksa ay nagpapakita ng kabisaan. Pagkakaiba, efficiency ay tungkol sa paggawa ng isang bagay ng mahusay at hindi nagsasayang ng mga mapagkukunan. Effectiveness ay tungkol sa paggawa ng tamang bagay upang maabot ang layunin. Managerial roles. Managerial roles, the various roles played by a manager, such as interpersonal, informal and decision-making roles. Mga tungkulin sa pamamahala. Mga tungkulin sa pamamahala, ang iba't ibang tungkuling ginagampanan ng isang tagapamahala, tulad ng mga tungkuling interpersonal, informal at paggawa ng desisyon. Category of managerial roles according to Mintzberg. Managerial roles refer to the different functions and responsibilities a manager must fulfill to ensure an organization operates efficiently. These roles can be categorized into three main groups: interpersonal, informational, and decision-making roles. Here's an explanation of each. Interpersonal roles. These roles involve interactions with others, both within and outside the organization. They focus on building relationships, maintaining a work culture, and fostering communication. The key interpersonal roles include: liaison, the manager acts as a bridge between different groups, departments, or external parties, facilitating communication and coordination. Figurehead, the manager represents the organization in a symbolic capacity, such as attending ceremonies or giving speeches. Leader, the manager motivates, guides, and develops team members to achieve organizational goals. Informational roles. These roles involve the collection, dissemination, and processing of information that is crucial for decision-making. The three primary informational roles are: spokesperson, the manager communicates information to external stakeholders such as the media, investors, or the public, representing the organization's position or interests. Monitor, the manager gathers information from both internal and external sources to understand the organization's environment. Disseminator, the manager shares information with employees, ensuring that everyone is informed and aligned with the organization's goals.
Decision-making roles. These roles involve using the information gathered to make decisions that affect the direction of the organization. The key decision-making roles are disturbance handler. The manager resolves conflicts and addresses unforeseen challenges that may disrupt operations. Negotiator. The manager negotiates with stakeholders, clients, suppliers, or employees to ensure favorable outcomes for the organization. Resource allocator. The manager decides how to distribute resources, e.g., time, money, personnel, to maximize efficiency and achieve organizational goals. Entrepreneur. The manager looks for opportunities for improvement and initiates change or innovation. Each of these roles is interconnected, and a successful manager must balance and perform them effectively to lead the organization toward its objectives. Mga kategorya ng managerial roles ayon kay Mintzberg. Ang managerial roles ay tumutukoy sa iba't ibang tungkulin at responsibilidad na kailangang gampanan ng isang manager upang masiguro na ang isang organisasyon ay maayos na tumatakbo. Ayon kay Mintzberg, ang mga tungkuling ito ay nahahati sa tatlong pangunahing kategorya: interpersonal roles, informational roles, at decision-making roles. Narito ang paliwanag at halimbawa ng bawat isa. Interpersonal roles. Ito ay mga tungkuling may kinalaman sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan ng manager sa iba, sa loob at labas ng organisasyon. Ang mga tungkuling ito ay tumutulong sa pagbuo ng relasyon, pagkakaroon ng maayos na kultura ng trabaho, at pagpapalaganap ng komunikasyon. Leah Eisen, ang manager ay nagsisilbing tagapamagitan sa iba't ibang grupo, departamento, o panlabas na partido upang masiguro ang maayos na komunikasyon. Halimbawa, ang manager ng isang kumpanya ay nakikipag-ugnayan sa supplier para sa tamang oras ng pagdadala ng produkto. Figurehead, ang manager ay kumakatawan sa organisasyon sa mga seremonyal na aktibidad o okasyon. Halimbawa, ang isang school principal ay dumadalo sa graduation ceremonies bilang kinatawan ng paaralan. Leader, ang manager ay nagtuturo, gumagabay, at naghihikayat sa mga miyembro ng team upang makamit ang mga layunin ng organisasyon. Halimbawa, pinapalakas ng isang team leader ang moral ng kanyang mga miyembro sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong feedback. 2. Informational roles. Ang mga tungkuling ito ay may kaugnayan sa pangangalap, pagpapalaganap, at pagpoproseso ng impormasyon na mahalaga sa paggawa ng desisyon. Spokesperson, ang manager ay nagbabahagi ng impormasyon sa mga panlabas na stakeholder tulad ng media, investors, o publiko. Halimbawa, ang isang CEO ay nagpapahayag ng annual report sa mga shareholders. Monitor, ang manager ay nangangalap ng impormasyon mula sa loob at labas ng organisasyon upang maunawaan ang kalagayan nito. Halimbawa, ang HR manager ay nagre-review ng feedback mula sa mga empleyado para malaman ang kalagayan ng morale sa trabaho. Disseminator, ang manager ay nagbabahagi ng mahalagang impormasyon sa mga empleyado upang masiguro na ang lahat ay nasa tamang direksyon. Halimbawa, ang project manager ay nagbibigay ng update sa kanyang team tungkol sa progreso ng proyekto. 3. Decision-making roles. Ito ay mga tungkuling may kinalaman sa paggawa ng desisyon gamit ang nakalap na impormasyon na direktang nakakaapekto sa direksyon ng organisasyon. Disturbance handler, ang manager ay humaharap sa mga problema o aberyang maaaring makagambala sa operasyon. Halimbawa, ang restaurant manager ay nagre-resolve ng reklamo ng customer tungkol sa maling order. Negotiator, ang manager ay nakikipag-usap upang makamit ang kapaki-pakinabang na kasunduan sa mga stakeholder, kliyente, o empleyado. Halimbawa, ang sales manager ay nakikipagnegosasyon sa kliyente tungkol sa presyo ng produkto. Resource allocator, ang manager ay nagdedesisyon kung paano hahatiin ang mga resources tulad ng oras, pera, at tao upang makamit ang layunin ng organisasyon. Halimbawa, ang isang school head ay naglalaan ng budget para sa mga bagong kagamitan sa pagtuturo. Entrepreneur, ang manager ay naghahanap ng mga oportunidad para sa pagbabago at pagpapabuti ng organisasyon. Halimbawa, ang isang marketing manager ay nagpapakilala ng bagong advertising strategy para sa pagpapalawak ng audience. Buod, ang matagumpay na manager ay kailangang balansehin at gampanan ang lahat ng mga tungkuling ito upang epektibong pamunuan ng organisasyon tungo sa tagumpay. Managerial skills. The various skills that managers possess, such as conceptual, human, and technical skills. Mga kasanayan sa pamamahala. Ang iba't ibang mga kasanayan na taglay ng mga tagapamahala, tulad ng mga kasanayan sa konsepto, pantao, at teknikal. Conceptual skills enable managers to think of possible solutions to complex problem. Ang conceptual skills ay ang kakayahan ng isang manager na mag-isip ng mga posibleng solusyon sa mga komplikadong problema. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makita ang kabuuan ng isang sitwasyon at maunawaan ang mga ugnayan ng iba't ibang aspeto nito upang makagawa ng mga epektibong desisyon.
Halimbawa, isipin na ang isang kumpanya ay nahihirapan sa pagbebenta ng kanilang produkto dahil sa matinding kompetisyon. Ang isang manager na may mataas na conceptual skills ay maaaring makita na ang problema ay hindi lamang sa produkto, kundi sa marketing at customer engagement din. Sa halip na mag-focus lamang sa pagpapabuti ng produkto, maaari niyang isipin na kailangan din ng kumpanya ng mas mahusay na marketing strategy at customer service upang mapanatili ang mga kliyente. Sa ganitong paraan, ang manager ay nakakakita ng mga solusyon mula sa iba't ibang anggulo at hindi lamang sa isang aspeto ng problema. Human skills enable managers in all levels to relate well with people. Ang human skills o mga kasanayang pantao ay ang kakayahan ng isang manager na makipag-ugnayan at makisalamuhan ng maayos sa mga tao sa lahat ng antas ng organisasyon. Kabilang dito ang kakayahang magpakita ng empatiya, makinig ng mabuti, at magbigay ng malinaw na komunikasyon. Mahalaga ang mga kasanayang ito dahil tumutulong ito sa pagbuo ng magagandang relasyon sa mga kasamahan, empleyado, at iba pang mga tao sa trabaho. Halimbawa, isang manager sa isang kumpanya ang mayroong mataas na human skills. Kapag may problema ang isang empleyado, ang manager ay nakikinig ng mabuti sa kanilang saloobin at nag-aalok ng tulong upang masolusyonan ang issue. Dahil dito, nararamdaman ng empleyado na siya ay pinapahalagahan, kaya't mas nagiging produktibo siya sa trabaho. Technical skills, specialized knowledge and expertise required to perform specific tasks and use specific tools and programs in real-world situations. Ang technical skills ay ang mga espesyalisadong kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang magsagawa ng mga partikular na gawain at gamitin ang mga tiyak na kagamitan at programa sa mga tunay na sitwasyon. Ito ay tumutukoy sa mga kasanayan na may kinalaman sa isang partikular na larangan o industriya, tulad ng paggamit ng software, makina, o iba pang teknikal na kagamitan. Halimbawa, kung ikaw ay isang graphic designer, kailangan mong magkaroon ng kasanayan sa paggamit ng mga programa tulad ng Adobe Photoshop o Illustrator upang makagawa ng mga disenyo. Kung ikaw ay isang IT specialist, kailangan mong matutunan ng mga kasanayan sa programming languages tulad ng Python o Java upang makagawa ng mga aplikasyon o mag-ayos ng mga sistema ng computer. Managerial level. Top-level managers, middle-level managers, first-level managers, antas ng pamamahala, mga nangungunang tagapamahala, mga tagapamahala sa gitnang antas, mga tagapamahala sa unang antas. Top-level managers, corporate managers, focused on long-term organizational concerns, emphasize the organization's stability, development, progress, and overall efficiency and effectiveness. Top-level managers o corporate managers ay mga leader na may pananagutan sa pangkalahatang pamamahala ng isang organisasyon. Sila ang namumuno sa pinakamataas na antas at may mga tungkulin na nakatuon sa pangmatagalang layunin at pangangailangan ng kumpanya. Ang kanilang trabaho ay mas nakatuon sa pagpaplano ng mga malalaking hakbang para sa kinabukasan ng organisasyon, tulad ng pagpapabuti ng kalagayan ng kumpanya at pagsigurado ng tagumpay nito sa hinaharap. Ang mga top-level managers ay nagbibigay ng direksyon sa organisasyon, tinitiyak ang katatagan nito, at pinapalago ang kumpanya sa pamamagitan ng mga estratehikong desisyon. Layunin nilang mapanatili ang kaayusan at magbigay ng mga pagkakataon para sa mas maraming tagumpay at mas mahusay na operasyon. Halimbawa, isang halimbawa ng top-level manager ay ang CEO, Chief Executive Officer, ng isang malaking kumpanya. Halimbawa, ang CEO ng isang kilalang kumpanya ng teknolohiya tulad ng Apple ay magpaplano kung paano mapapalago ang kumpanya sa susunod na mga taon, magtatakda ng mga bagong layunin para sa inobasyon, at tinitiyak ang pangmatagalang kaligtasan at tagumpay ng kumpanya sa merkado. Middle-level managers, tactical managers, in charge to formulate specific objectives and activities based on the strategic or general goals and objectives developed by the top-level managers. Mga middle-level managers, tactical managers. Ang mga middle-level managers o mga tactical managers ay ang mga namamahala sa pagbuo ng mga partikular na layunin at mga aktibidad batay sa mga pangkalahatang layunin at estratehiya na itinatag ng mga top-level managers. Sila ang nagiging tulay sa pagitan ng mga top-level managers at mga lower-level managers o empleyado. Ang kanilang tungkulin ay magplano at magtakda ng mga konkretong hakbang upang maisakatuparan ang mga malawak na layunin ng kumpanya. Halimbawa, kung ang top-level managers ay nagtakda ng layunin na magdagdag ng 20% na kita sa loob ng isang taon, ang middle-level managers ay magbibigay ng mga partikular na hakbang upang matamo ito, tulad ng pagpapalawak ng mga benta, pagpapahusay ng mga marketing strategies, at pagsasanay sa mga tauhan para sa mas mataas na productivity.
First-level managers, operational managers, responsible for supervising the organization day-to-day activities, they are bridge between management and non-management employees. Ang first-level managers o operational managers ay mga manager na may responsibilidad sa pang-araw-araw na operasyon ng isang organisasyon. Sila ang mga namamahala sa mga gawain ng mga empleyado na hindi kabilang sa pamunuan at nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga namumuno o mataas na opisyal ng organisasyon at ng mga karaniwang empleyado. Halimbawa, isang supervisor sa isang pabrika na namamahala sa mga linya ng produksyon. Siya ang nag-aasikaso ng mga gawain ng mga manggagawa, tinitiyak na natutugunan ang mga target na produksyon araw-araw, at nagsisiguro na ang mga alituntunin at patakaran ng kumpanya ay nasusunod. Siya rin ang mag-uulat sa mga mas mataas na opisyal tungkol sa kalagayan ng operasyon sa ilalim ng kanyang pamamahala. In management, the distribution of conceptual, technical, and human skills varies across different managerial levels. Here's a general breakdown. First, top-level managers. Conceptual skills, 75 hanggang 80%. Top-level managers, like CEOs, presidents, need high conceptual skills to focus on the organization's overall strategy, long-term goals, and the vision. They must be able to think abstractly and make decisions that align with the company's broad objectives. Human skills, 15 hanggang 20%. While human skills are important, top-level managers primarily manage teams of middle-level managers, so they need to be proficient at communicating, motivating, and aligning these teams with the organization's goals. Technical skills, 5 hanggang 10%. Top-level managers generally do not need detailed technical skills but should have a basic understanding of the operations to make informed decisions. Second, middle-level managers. Conceptual skills, 50 hanggang 60%. Middle managers, like department heads or branch managers, need good conceptual skills to understand how their departments fit into the overall organization. They are the bridge between the strategic vision of top management and the operational activities of first-line managers. Human skills, 30 hanggang 40%. Middle managers need to work directly with both top-level managers and first-line managers. Therefore, strong human skills are crucial for managing teams, motivating employees, and ensuring effective communication. Technical skills, 10 hanggang 20%. Middle managers should have a good grasp of the technical aspects of their departments to provide guidance and ensure operations run smoothly. Third, first-level managers. Conceptual skills, 10 hanggang 20%. First-level managers, like supervisors and team leaders, primarily manage day-to-day activities and employee performance, so they need less emphasis on conceptual skills. Human skills, 50 hanggang 60%. First-level managers spend most of their time interacting with employees. They need strong interpersonal skills to manage teams, solve problems, and ensure high morale and productivity. Technical skills, 30 hanggang 40%. These managers need strong technical skills because they often supervise employees performing technical tasks. They must have a good understanding of the work their subordinates are doing to provide effective guidance and support. In summary, top-level managers focus on conceptual skills, 75 hanggang 80%, and human skills, 15 hanggang 20%. Middle-level managers focus on conceptual skills, 50 hanggang 60%, and human skills, 30 hanggang 40%. First-level managers focus on human skills, 50 hanggang 60%, and technical skills, 30 hanggang 40%. Sa pamamahala, ang distribusyon ng mga kasanayan sa konsepto, teknikal, at pangtao ay nag-iiba depende sa antas ng pamamahala. Narito ang isang pangkalahatang paglalarawan. Una, top-level managers, mga nangungunang manager. Kasanayan sa konsepto, 75 hanggang 80%. Ang mga top-level managers, tulad ng mga CEO o presidente, ay nangangailangan ng mataas na kasanayan sa konsepto upang magtuon sa pangkalahatang estratehiya ng organisasyon, mga pangmatagalang layunin, at ambisyon ng kumpanya. Kailangan nilang mag-isip ng abstract at gumawa ng mga desisyon na naaayon sa malawak na layunin ng kumpanya. Halimbawa, ang CEO ng isang kumpanya ay nagtatakda ng long-term na layunin, tulad ng pagpapalawak sa ibang bansa o pagpapakilala ng bagong produkto. Kasanayan sa tao, 15 hanggang 20%. Bagamat mahalaga ang kasanayan sa tao, ang mga top-level managers ay kadalasang namamahala ng mga middle-level managers, kaya kailangan nilang maging mahusay sa pakikipagkomunika, pagpapalakas ng morale, at pagtutok sa mga koponan upang matugunan ang mga layunin ng organisasyon. Halimbawa, ang presidente ng kumpanya ay nagpupulong sa mga department heads upang tiyakin na ang bawat departamento ay sumusunod sa mga layunin ng kumpanya.
Kasanayan sa teknikal, 5 hanggang 10%. Hindi kinakailangang magtaglay ng detalyadong teknikal na kasanayan ang mga top-level managers, ngunit kailangan nilang magkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa mga operasyon upang makagawa ng tamang desisyon. Halimbawa, ang CEO ay may basic na kaalaman tungkol sa teknikal na aspeto ng produkto, ngunit hindi siya nangangailangan ng detalyadong kaalaman sa paggawa nito. Pangalawa, middle-level managers, mga gitnang manager. Kasanayan sa konsepto, 50 hanggang 60%. Ang mga middle managers, tulad ng mga department head o branch manager, ay kailangang magkaroon ng mahusay na kasanayan sa konsepto upang maunawaan kung paano umaangkop ang kanilang departamento sa pangkalahatang layunin ng organisasyon. Sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng estratehikong bisyon ng top-level management at ang mga operasyonal na gawain ng mga first-line managers. Halimbawa, ang department head ay nagbibigay ng mga update sa mga layunin ng kumpanya at tiyakin na ang kanilang team ay sumusunod sa mga ito. Kasanayan sa tao, 30 hanggang 40%. Ang mga middle managers ay kailangang makipag-ugnayan ng direkta sa mga top-level at first-line managers. Kaya't mahalaga ang malakas na kasanayan sa tao upang mapamahalaan ang mga koponan, mapalakas ang moral ng empleyado, at matiyak ang epektibong komunikasyon. Halimbawa, ang branch manager ay nagtatrabaho kasama ang team ng supervisor upang mapabuti ang trabaho at magbigay ng feedback sa mga empleyado. Kasanayan sa teknikal, 10 hanggang 20%. Kailangan ng mga middle managers ng mahusay na pag-unawa sa teknikal na aspeto ng kanilang departamento upang magbigay ng gabay at matiyak na maayos ang operasyon. Halimbawa, ang isang manager sa IT department ay may sapat na kaalaman sa teknolohiya upang matulungan ang kanyang mga tauhan sa mga teknikal na issue. Pangatlo, first-level managers, mga first-line manager. Kasanayan sa konsepto, 10 hanggang 20%. Ang mga first-level managers, tulad ng mga supervisor at team leader, ay pangunahing namamahala sa mga pang-araw-araw na aktibidad at performance ng mga empleyado, kaya't hindi gaanong binibigyang pansin ang kasanayan sa konsepto. Halimbawa, ang isang supervisor sa isang pabrika ay nagtutok sa pagtiyak na ang mga tauhan ay natutugunan ng kanilang araw-araw na target. Kasanayan sa tao, 50 hanggang 60%. Ang mga first-level managers ay gumugol ng karamihan ng kanilang oras sa pakikipag-ugnayan sa mga empleyado. Kailangan nilang magkaroon ng matibay na kasanayan sa pakikisalamuha upang pamahalaan ang mga koponan, lutasin ang mga problema, at mapanatili ang mataas na moral at produktibidad. Halimbawa, ang isang team leader ay nakikipag-usap sa kanyang mga miyembro upang matulungan silang malampasan ang mga hamon at magsagawa ng mga gawain ng epektibo. Kasanayan sa teknikal, 30 hanggang 40%. Kailangan ng mga first-level managers ng malalim na kasanayan sa teknikal na aspeto ng kanilang trabaho dahil madalas silang nangangasiwa ng mga empleyado na gumaganap ng mga teknikal na gawain. Halimbawa, ang isang supervisor sa manufacturing plant ay may kasanayan sa operasyon ng makina upang matulungan ang mga empleyado at magbigay ng tamang gabay. Sa kabuuan, top-level managers mas nakatuon sa kasanayan sa konsepto, 75 hanggang 80%, at kasanayan sa tao, 15 hanggang 20%. Middle-level managers, pantay na nakatuon sa kasanayan sa konsepto, 50 hanggang 60%, at kasanayan sa tao, 30 hanggang 40%. First-level managers, mas nakatuon sa kasanayan sa tao, 50 hanggang 60%, at kasanayan sa teknikal, 30 hanggang 40%. Activity 1. Directions, read and analyze the statements below. Determine whether the statement is true or false. 1. Management is primarily focused on controlling resources without the need for planning or organizing. 2. A manager acts as a liaison, bridging communication between different groups or departments. 3. Middle-level managers are tasked with creating long-term strategies for organizational stability and progress. 4. Effectiveness in management is primarily about minimizing input to maximize output, without concern for achieving goals. 5. Human skills are essential for managers at all levels to build relationships and relate well with people.
Activity 2. Directions, complete the sentence by filling in the blanks with the correct answer. 1a, is an individual who worked to increase the efficiency and effectiveness of their employees, processes, projects, and organization as a whole. 2. The basic functions of a manager are and 3. A manager also plays the character of a spokesperson, a negotiator, or an entrepreneur while doing his job. These are examples of 4. The essentials for a successful management process.
Activity 3. Identify which function of a manager, role of a manager, or skill of a manager each of the following belongs to. Entrepreneur, technical, conceptual, leader, spokesperson, staffing, negotiator, organizing, human/interpersonal, planning, leading, controlling. Function of a manager. Roles of a manager. Skills of a manager.
Let's take the post-test. What is the main focus of management? A. Supervising employees. B. Coordinating and overseeing activities to achieve organizational goals. C. Conducting financial analysis. D. Leading marketing strategies. Who is a manager in an organization? A. An individual responsible for executing tasks alone. B. A person who supervises and ensures the work of others to achieve goals. C. A shareholder of the company. D. A specialist in technical skills. How does coordination contribute to organizational efficiency? A. By reducing the workload of managers. B. By harmonizing different parts and processes of the organization. C. By focusing only on the financial aspects. D. By avoiding communication with external stakeholders. Explain the role of a manager as a liaison. A. A manager oversees internal communication only. B. A manager mediates between different groups, departments, or external parties. C. A manager only focuses on financial negotiations. D. A manager executes technical tasks without interacting with others. Describe the relationship between efficiency and effectiveness in management. A. Efficiency is about doing the right things, and effectiveness is about doing things quickly. B. Efficiency focuses on maximizing output with minimal resources, while effectiveness focuses on achieving desired results. C. Efficiency and effectiveness are the same. D. Efficiency involves time management, and effectiveness involves team building.
How might a middle-level manager apply their role to formulate specific objectives? A. By deciding the organization's overall mission. B. By supervising daily tasks without regard for long-term goals. C. By breaking down strategic goals into specific, actionable tasks. D. By acting as a spokesperson for the company. If a manager is faced with a conflict, how would they apply their role as a disturbance handler? A. Ignore the conflict and continue with daily tasks. B. Resolve the conflict and ensure that the team continues to function smoothly. C. Delegate the issue to a higher-level manager. D. Focus on individual performance without addressing the conflict. Compare the roles of a top-level manager and a first-level manager. A. Top-level managers handle day-to-day tasks, while first-level managers focus on long-term goals. B. Top-level managers focus on the organization's long-term concerns, while first-level managers supervise day-to-day activities. C. Both top-level and first-level managers focus equally on daily tasks. D. First-level managers focus on external relations, while top-level managers focus on internal relations. Analyze the impact of a manager's human skills on organizational success. A. Human skills are not relevant to organizational success. B. Human skills help managers relate well with people, improving team collaboration and motivation. C. Human skills only affect technical tasks. D. Human skills focus exclusively on financial management. How do informational roles of a manager support decision-making processes? A. By creating financial reports. B. By gathering, disseminating, and processing information needed for decision-making. C. By making decisions without any information. D. By focusing only on internal communication.
I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you for watching this video. If you found it helpful or learned something new, please give it a thumbs up and don't. Thank you for watching this video. If you found it helpful or learned something new, please give it a thumbs up and don't forget to share it with your friends. If you have any comments or reactions, feel free to leave a message in the comment section below. This is Teacher Lumaban and thank you for supporting my YouTube.